Nabuntis ang ina ni Daniel Johnson na si Sharonda nung ito'y 16 na taong gulang pa lamang. Kaya naman dumaan sa matinding hirap ang mag-ina. Bata pa lang si Daniel ay lagi na itong takot at paranoid. Sa edad na 13 ni Daniel, nalulong ang kanyang ina sa droga. Kaya naman napilitan siya na tumira sa kanyang uncle at auntie para na rin magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Doon na rin nagsimulang makaramdam si Daniel na inabandona na siya ng kanyang ina at mas importante pa ang droga kaysa sa kanya. Di nagtagal ay graduate si Daniel sa high school noong 2007 at lumipat para mag-aral ng kanyang kolehiyo sa Norfolk State University. Ang ka-roommate niya na si Maya ay napansin na parang may kakaiba kay Daniel. Madalas niya ikwento kay Maya ang tungkol sa kanyang mga panaginip at kung ano ang kahulugan nito. Ikinuwento din niya kung ano ang nakikita niya sa future. Si Daniel ay isang Christian pero hindi na siya ganon kainteresado sa Christianity dahil hindi yun ang karanasan na hinahanap niya. Nag-drop out sa college si Daniel at bumalik ulit sa kanyang uncle at auntie dahil mas gusto niya pag-aralan ang tungkol sa mga spiritual na bagay. Una siyang na-obsess sa Reiki na isang mystical healing energy technique. Taong 2012 sa edad na 23 nakilala ni Daniel si Cecil sa Twitter. Matapos ang palitan nila ng messages ay nagdesisyon sila na magkita sa personal. Wala ang interest si Cecil sa Reiki o kahit na anumang mga espiritual na bagay. Pero nakita niya na nakakatawa ang mga post ni Daniel sa kanyang Twitter. Nakikita din niya na masayahin at napakapositibong tao ni Daniel. Kaya naman naging interesado siya sa babae. Sila ay nagpakasal noong 2014 at lumipat sila sa Springfield, Ohio at nagkaroon sila ng anak na babae noong 2015. Doon na rin nagsimula si Daniel na gamitin ang social media para sa kanyang mga hilig at para kumita na din kahit papano. Sinimula niya na maging spiritualist sa social media. Nakikita siya ng mga tao na mukhang casual lang at approachable, di katulad ng may mga maraming followers. Ginawa niya ang page na @Mystics Lipsticks at nakakuha naman siya ng ilang mga followers. Pero doon din nagsimula ang paglabas ng ibang persona ni Daniel para magmukhang totoo ang kanyang mga ginagawa. Pinalitan niya ang kanyang apelyido sa Ayuka, imbis na Johnson. Sa kanyang website ay inilagay niya na si Daniel Ayuka ay isang certified Reiki master teacher na nagtraining sa halos 10 iba't ibang alternative healing modalities. Sa murang edad ni Daniel, naranasan na niya na mutik nang mamatay sa edad na 3 taong gulang na siya naging daan niya sa shamanism at siya ay may spiritual gifts. Walang may nakakaalam tungkol sa sinasabi niyang muntik na siyang mamatay sa edad na 3 taong gulang at mas lalong walang nakakaalam sa mga sinabi niya tungkol sa shaman at spiritual gifts. Maring gawa-gawa lamang yun ni Daniel. Ang kanyang website ay nag-o-offer ng rituals, guidance at remote healing. Ang kanyang Aura Cleanse Package ay nagkakahalaga ng $3 hanggang $150 kada buwan. Sinabi din niya sa kanyang website na kung magbabayad ang customer, gagawin niya ang long-distance healing ritual at mapapagaling niya ang may mga sakit. Nabukas din ang page sa Etsy si Daniel gamit ang pangalan na Rich Girl Magic. Sa kanyang page ay nag-offer din siya ng healing cleanses na may kasamang guided meditation. Mula sa pagiging Reiki at spiritual healing, napunta na naman si Daniel sa astrology. Pero marami ang nagdududa sa kanyang kakayanan. Pero pinanindigan ni Daniel na isa siyang eksperto sa larangan ng astrology at nagtagumpay na naman siya sa ganung larangan. Doon na rin siya nagsimula na kumita ng maraming pera. Bumili na siya ng mga mamahaling damit, bags, sapatos, alahas at high-end na sasakyan. Kahit ang mga dati niyang kaibigan bago pa siya nagsimula sa ganoong racket, ay halos hindi na siya makilala. Nakakuha ng mahigit 100,000 followers si Daniel sa kanyang Twitter kung saan siya ay madalas mag-post. Doon niya ipinopost ang tungkol sa sarili niya mga produkto, horoscopes, predictions at iba pang bagay. Pero hindi pa doon nagtatapos si Daniel. Sa kanyang mga post ay makikita din na siya isang homophobic o taong may takot, galit, hindi komportable at hindi nagtitiwala sa mga tomboy, bakla o bisexual. Pero hindi lang ang pagtalakay sa problema niya sa gay community ang ginawa ni Daniel. Taong 2018 ay nagsimula din siyang samantalahin ang mga biktima ng pang-aabuso sa kanyang platform. Nag-offer pa siya ng natatanging ritual para sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso. Sinabi niya na kung magbabayad ang mga biktima, gagamutin niya ang mga ito sa pamamagitan ng online rituals
para matanggal ang sakit na nararamdaman ng mga biktima sa nakaraang karanasan. Noong kwinestyon ng mga taong kanyang mga ino-offer ng walang patunay, sinabi niya na pinayagan siyang gawin yon dahil siya mismo ay biktima din ng sexual na pang-abuso nung siya'y bata pa. Pero ayon sa kanyang pamilya, wala silang narinig na siya ay inabuso dati. At maaring gawa-gawa na naman yun ni Daniel para magmukhang makatotohanan ang kanyang mga sinasabi. Taong 2015 ay muling nagpakita ang ina ni Daniel sa kanya. Nag-usap silang dalawa at yun ang unang beses na nakita ni Sheronda ang kanyang apo. Kinumbinsi pa ni Daniel ang kanyang ina na maging katulad niya at pasukin na din ang kaparehong spiritual journey. Sinabi niya kay Sheronda na siya ang psychic at siya na ang mag-guide sa kanyang ina. Nakilala sa online si Daniel at naging obsessed na din siya sa mga kritikong nakukuha mula sa ibang tao sa online. Nagsimula na rin siya gawin ang pangkukulam at sinubukan pa niya na isumpa ang kanyang mga bashers. Bumili din siya ng mga gamit gaya ng dila ng baka at mga balahibo para maisagawa niya ang kanyang mga ritual. Taong 2018 naghiwalay si Daniel at ng kanyang mister, pero hindi sila nag-divorce. Ang rason ng kanilang paghihiwalay ay dahil mas madalas na silang hindi magsama. Dahil dinala ni Daniel ang kanyang anak sa New York City at doon na sila madalas. Taong 2020 nagkaroon ulit ng karelasyon si Daniel pero hindi rin natagal ang kanilang relasyon. Kasunod noon ay iba na naman ang pinasok ni Daniel. Tinuon na naman niya ang kanyang isip sa politika at sinabi na ang COVID ay isang conspiracy theory at parami na naman siyang sinasabi tungkol sa COVID na hindi maintindihan ng mga tao. Kaya naman marami ang nag-unfollow sa kanya at ang mga dati niyang customers ay nakaramdam na parang may kakaibang aura o negatibong energy na bumabalot kay Daniel. Pinasok din niya ang music. Kahit na magandang boses si Daniel, hindi naman pumatok sa takilya ang kanyang mga kanta. Gumawa pa siya ng mga music videos pero kakaunti pa rin ang nagustuhan ng kanyang mga kanta. Matapos niyang mailabas ang unang kanta niya, umaasa si Daniel na makakuha siya ng maraming subscribers. Pero magpahanggang ngayon ay nasa mahigit 100 lamang ang kanyang naging subscribers sa kanyang YouTube. Kasunod noon ay binitawan niya ang music at bumalik sa astrology at spiritual healing. Huling parte ng 2020 naging malapit si Daniel sa isang lalaki na nakakausap niya sa online. At yun ay si Jaylen Chani, isang die-hard Star Wars fan. Siya ay interesado din sa mga taong mahilig sa spirituality, aliens at horoscopes. Habang siya ay nasa Air Force at nakastation sa Italy, araw-araw din sila nag-uusap ni Daniel. Kinumbinsi din ni Daniel si Jaylen na tutukan pa ang spirituality. Di nagtagal ay tinawag na din ni Jaylen ang kanyang sarili na Reiki Master sa bio niya sa Twitter. Sobrang na-inlove si Daniel kay Jaylen pero ang problema, lalaki din ang gusto ni Jaylen. At buong buhay niya ay hindi pa niya naranasang magkaroon ng babaeng karelasyon. Dahil gustong-gusto siya ni Daniel kaya naman nagsimula siyang imanipula si Jaylen. Sinabi niya kay Jaylen ang kanyang spiritual instincts ay nagsasabi sa kanya na kaya siya bakla dahil sa trauma niya simula bata. At kinumbinsi si Jaylen na tunay siyang lalaki at siya ay dapat na magiging girlfriend nito. Naniwala naman si Jaylen na maaring tama nga si Daniel, kaya naman nagsimula ng dalawa sa kanilang long-distance relationship. Pumunta pa si Daniel sa Italy para lamang makipagkita kay Jaylen. Di nagtagal ay sobrang na-inlove na din si Jaylen kay Daniel at nagdesisyon na tumira na kasamang babae. Madalas pagalitan ni Daniel si Jaylen sa tuwing binabanggit nito ang tungkol sa kanyang nakaraan o sexualidad. Nagsimula na rin si Daniel na ilayo si Jaylen sa kanyang pamilya. Inakusahan pa niya ang ina ni Jaylen na gumagawa daw ito ng black magic rituals laban sa kanilang relasyon. Kahit na hindi naman niya pinapabawalan si Jaylen na makausap ang ina, ginawa naman niya ang lahat para mamanipula si Jaylen para magalit ito sa kanyang ina. Madalas na rin silang mag-away na dalawa at nagsisira pa ng mga gamit sa buo nilang bahay. May isang pagkataon pa na binasag niya ang baso at sinabi na lulunukin niya ang mga nabasag para lamang bumalik sa kanya si Jaylen. Patuloy si Daniel sa pagsabi na nakakausap niya ang demonyo. Sinabi din niya sa mga tao na may mga nakakasama siya demonyo na nagbabantay sa kanilang pintuan, sa gates, sa kanyang kwarto, sa CR at sa kahit saan. Nakikita din niya ang kanyang sarili na reyna ng underworld. Dahil sa nangyayari sa kanila, sinabihan pa ng ina ni Daniel si Jaylen na kumalas na sa kanilang relasyon. Noong nalaman yun ni Daniel, agad niyang itinakwil ulit ang kanyang ina. Nabuntis muli si Daniel kay Jaylen at sila nagkaroon ng anak na babae.
Lumipat ang dalawa sa isang high-end na apartment sa Woodland Hills sa LA. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, madalas nilang naririnig na sumisigaw si Daniel kay Jaylen lalo na sa madaling araw. Kalauna ay nakumbinsiin na naman ni Daniel si Jaylen na i-deactivate ang lahat ng kanyang social media account. Dahil ayon sa kanya, ang mga kalaban ay sinusubukang isumpa si Jaylen sa pamamagitan ng kanyang mga account. Habang tumatagal ay lumalala na din ang mga post ni Daniel sa kanyang Twitter. Kahit na ang kanyang mga followers ay sinasabi na parang nawawala na sa sarili si Daniel. Nag-report din siya tungkol sa paparating na spiritual war na tinatawag niyang energy war. Sinisi din niya ang pagkamatay ng libu-libong penguins sa Antarctica at mga manok sa Amerika sa black magic. Naging obsessed din siya sa paparating na solar eclipse at paulit-ulit siya sa pag-tweet tungkol doon. April 8, 2024, madaling araw, at yun ang araw ng solar eclipse. Narinig ng mga kapitbahay si Daniel at Jaylen na nag-aaway at napakalakas ang kanilang boses. At nagpatuloy yon hanggang alas 3:30 ng madaling araw. Nagbabasag na din ng mga gamit si Daniel at sinisira ang kanilang mga furnitures. Nagsimula na rin siyang saktan si Jaylen. Hinampas niya ng matigas na bagay ang mga braso, mukha at likod ni Jaylen. At sa kanilang sala sa harap mismo ng 9 na taong gulang na anak niya, kumuha ng kutsilyo si Daniel at sinaksak si Jaylen sa dibdib. Nagawa pa ang makatakbo ni Jaylen papasok sa kanilang kwarto pero natumba ito at maraming dugo na rin ang lumalabas sa kanyang sugat. Imbis na tulungan si Jaylen, nagdesisyon si Daniel na magsagawa ng isang ritual. Naglagay siya ng mga bagay-bagay sa ulo at sa palibot ng katawan ni Jaylen. Kasunod noon ay binitbit niya ang 8 buwan na anak nila ni Jaylen at hinawakan ang 9 na taong gulang na anak at dali-daling pumunta sa parking lot. Sinira pa niya ang gate ng parking lot dahil sa sobrang pagkataranta. Bandang 4:30 ng umaga, mabilis na ang pagmamaneho ni Daniel sa 405 freeway sa area ng Westchester. Habang nagmamaneho ay nagdesisyon siya na iwanan o ihulog ang mga anak mula sa tumatakbong sasakyan. Sinubukan niya abutin para mabuksan ang passenger door at sinigawan ang panganay na anak na kargahin ang sanggol at lumabas na sa sasakyan. Hindi ginawa ng bata ang kanyang utos dahil sa takot. Pero malakas niyang itinulak palabas ang anak habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan. Gumulong ang dalawa sa kalsada at sa gitna ng freeway. Nabitawan ng 9 taong gulang na bata ang 8 buwan at sa kasamaang palad ay nasagasaan ng papalapit na sasakyan ng sanggol. Maraming taong huminto sa highway at kinuha ang 2 bata at saka tumawag sa 911. Pero hindi na nailigtas pa ang sanggol. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa 9 taong gulang na bata at mabilis din itong dinala sa hospital. Patuloy pa rin sa pagmamaneho si Daniel. Bandang alas 5 ng umaga patungo na ito sa Rondo Beach. Sobrang mabilis ang pagpapatakbo ni Daniel ng kanyang sasakyan, kaya naman nawalan ito ng kontrol at bumangga sa isang puno. Napakalakas ng impact at nabagsakan pa ng punong sasakyan ni Daniel. At kaagad itong namatay. Halos nahirapan pa ang mga pulis na tanggalin ang wala ng buhay na si Daniel sa kanyang sasakyan dahil na rin sa pagkabagsak ng puno. Makalipas ang halos 2 oras ay nadiskubre ng mga kapitbahay ni Daniel ang nakakapangilabot na eksena sa kanilang bahay. Napansin nila na nakabukas ang kanilang pintuan at may mga dugo. Tumawag sila ng pulis at inireport ang nakita. Pagkarating ng mga pulis ay naabutan nila si Jaylen na nakadapa at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang tanging witness sa nangyari ay ang 9 na taong gulang na bata at ang tanging nakaligtas. Siya din ang nagsabi sa mga pulis na nag-away ang dalawa at naging bayolente na ang kanyang ina. Bumaha ang komento sa Twitter ni Daniel matapos ang nangyari. Halos hindi sila makapaniwala na nagawa yun ni Daniel. Marami din ang naniniwala na nagkaroon si Daniel ng spiritual psychosis. Ito ay dahil sa kanyang spiritual beliefs na umabot na sa puntong nagsimula na siyang mag-hallucinate at delusions of grandeur. May mga naniniwala din na maaaring na-possess ng demonyo si Daniel. Maraming spekulasyon ang lumabas na kaya nagawa yun ni Daniel dahil sa solar eclipse. Dahil na rin makikita sa kanyang Twitter ilang araw bago yon ay takot na siya sa maaring mangyayari. At nangyari ang pagpatay umaga bago ang nangyaring eclipse. Pero hindi sigurado ang mga pulis na yun nga ang dahilan. Ayon sa pamilya ni Daniel, maaring yun na ang sukdulan ng ilang taong pagdeteriorate ng mental health ni Daniel at ang pagiging bayolente niya. Walang may nakakaalam sa totoong nangyari at pumasok sa isip ni Daniel kaya niya nagawa yon. Pero sa nakikita ng marami na malaki ang naging impact ng mental health sa kanyang naging aksyon.